iyong paniniwala tungkol sa mga duwende? May I know? Yes po, Ma'am Mel. Ang mga duwende kasi is parang it is deep already in the Filipino culture. No, bilang psychiatrist, we should be able to gather na ito ay isang malaking factor sa beliefs ng mga Filipino na it can really affect how they look at things, no? So talaga pong tinitignan namin at during the interview po talaga ay tinatanong po namin yan. Aha. From a doctor's point of view, ito ba totoo o katang-isip lang? Yung mga nakakakita at nakakasalamuha ng mga duwende, Doc? Being a scientific person, hindi po ako naniniwala. However po, sa mga pasyente kasi po, nasa-cite nila, nasasabi nila na ang kanilang paniniwala sa duwende, we take that into consideration po. Oo. That they do believe in these myths, no, and that it can really affect how they decide kung paano sila mag-decide on the treatment, no. Oo. Kaya po importante rin po na malaman namin. Yung sa mga pasyente, katulad nung anak nitong si Mirna, hindi po ba yung ating subject for this episode? Yung anak niya si Rex, nawala daw siya sa kagubatan, kakita ng mga duwende. Kasi immediately after nung karanasan ng bata, nag-iba na daw yung mga ginagawi ng bata. Ano kaya ang sanhi? Yung nangyari dun sa bata, nagdeliryo, epekto kaya yon nung karanasan niya sa itim na duwende, Dok? Maaari po talagang ito'y makaapekto sa kanya, no? Maaaring hindi dahil sa duwende, specifically, kundi yung pagkawala sa gubat o pagka-wander niya sa gubat at meron siyang certain na takot na naramdaman na nagdulot sa kanya ng matinding kaisipan. Marami po tayong mga examination na po ngayon na pwede nating i-specify kung ano po talaga, kung ito'y sakit medikal, may naapektuhan po ba ang kanyang pag-iisip, no? Maaring dahil po sa mga paniniwala doon sa lugar nila, ay talaga pong nagdulot sa kanya ng matinding stress, anxiety at takot, fear. At yun na po ang pinaniwalaan. Dito ba sa kasong ito, pwedeng ganun din na walang kinalaman yung supernatural yung duwending-duwending yun? Kung hindi, ito'y may pinagmulan din sa kung papaano siya pinalaki at sa kapaligiran na kanyang ikinalaki? O kinalakihan, Dok? 100% po, Ma'am Mel, no? Oo. Kasi dapat may gabay talaga ang magulang na magpaliwanag at mag-explika kung ano yung mga nangyayari. Kung wala tayong ganong atensyon na nakukuha o guidance sa mga parents natin, o kaya kahit sino pa man na significant other, tandaan po natin na ang buhay ng bata nahahati sa tatlo, no? Eskwelahan, sa bahay at tulog. So 1/3 of their lives, no? Kung wala po yung 1/3 na gabay sa magulang, no, medyo nakukulangan po tayo ng mga karapat-dapat na makuha niya na gagamitin niyang armas sa paglaki, yung how to cope with stress, no? Paano siya makakakuha ng certain values sa life, na mga prinsipyo na kanyang i-manifest during his adult life, no? So nandun din po yung pagkaroon ng pagkatatag ng naturalesa, no, na hindi isang stress lang sa buhay, isang dagok lang, isang problema, hindi ka na makapagtrabaho, makapunta sa eskwelahan o makafunction bilang isang tao. Parang naluluha-luha ka. Nakikita ko layo ko sa iyo, pero nakikita ko na naluluha-luha ka. Ibig mo ba sabihin na parang nakonsensya ka? Yes po. At bilang ina, parang may nadama kang pagsisisi na iniwan mo yung anak mo. Yes. Kuminsan ba naiisip mo na baka meron ka rin namang kasalanan o pagkukulang? Dahil sa hindi ko po natutukan ng pagkabata niya. Hindi ko po siya nasubaybayan dahil ano ko lang siya sa mga nanay ko, sa pamangkin ko. So wala akong time na alagaan siya. Kung naalagaan ko siya, kung natutukan ko sana siya ang pagkabata niya, siguro po hindi mangyayari yun. Kaya
Yun po ang pinagsisihan ko po na hindi ko nagawa sa kanya. Hindi ako perfectong ina. Hindi ako perfectong ina. Pero mahal ko yung mga anak ko. Hindi mo makukuha si Rex. Gagawin ko ang lahat para ilaban siya. Para mawala ka sa kanya. Hindi mo makukuha yung anak ko. Ma? 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 Naku. Hindi kita pababayaan. Ma?